Magandang araw po sa inyong lahat mga kabayan at eto nga mga karbin natin, pinarusahan si BBM, nako, finish na, ICC at Junior. Yan po ang ating alamin mga kabayan sa video ito, pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan, maraming salamat po at eto na nga mga kabayan, simulan na po natin to. Unahin na po natin to, no? Isang Japanese human right advocate nanawagan sa UN na palayain na si former President Duterte. Aba, good news po ito mga kababayan. Simulan po natin sa good news. Pasok. Mr. President, I stand here to denounce a grave injustice. Lodoli Godloa Duterte, 80 years old, former president of the Philippines, who bravely fought illegal drugs to protect millions, has been unlawfully removed from the homeland and held in the prolonged pretrial detention by the ICC in The Hague. Right. This is a political persecution and not justice. The current administration extradited him without due process, bypassing Philippine courts and violating national sovereignty. He was extradited without any due process. Incidentally, since March 11, 2025, exactly 1 year ago today, this elderly leader has endured detention, separated from family and serious health issues. So dito mga kababayan, hindi lang po Japan ang nakikinig sa kanya, hindi lang po Pilipinas ang nakikinig sa kanya, hindi lang po Hague ang nakikinig sa kanya. United Nation po ang nakikinig dito sa kanya, mga kababayan. Global rallies and protests in The Hague and throughout the world demands the interim release, which has been unlawfully denied by the ICC 3 times. This over 1 year pretrial detention raises profound question about compliance with the Rome Statute's guarantees of human treatment and speedy trial. It is an affront to human dignity and the abuse of international justice for political ends. We urge this Council to demand humanitarian review and interim release of President Duterte. Justice must be fair, not a weapon against the people. The majority of the Filipino voice will not be silenced and depressed. Thank you very much. Kita nyo na yan? Thank Galing, you. no? Yeah, mga kababayan. Yan, Japanese pa yan, mga kababayan, pero naiintindihan po tayo, mga kababayan, di ba? Naiintindihan yung pusong Pilipino, yung pusong Pinoy, mga kababayan, di ba? Samantalang itong mga hinayupak mga kababayan natin, no? Hindi naman, kasi kakaunti lang naman sila na parang nagtatampo pa kay former President Duterte, di ba? So, we understand kung bakit sila nagtatampo. Marahil ay mga bangag din sila, no, mga kababayan, kaya nagtatampo po sila kay former President Duterte. Pero most of the Filipinos, mga karbin natin, love, no, President Duterte, no. Ito, pakinggan din natin to, pasadahan din natin to, mga kababayan, ha. Mga damit ni Mima Alicia branded, tapos invited pa siya sa SONA. Nung nakaraan sigurong SONA ito. Ito, pakinggan po natin to. Sa Malacanang, by the way, invited pala ako sa SONA. Ay, grabe. Invited sa SONA si Mima Alicia. Ayan na. Ano kaya? Bakit ganun, mga kababayan, no? Sa dami-dami ng taong i-invite mo, siya pa, di ba? Dapat, anong maiaambag mo sa SONA? For example na lang. I mean, di ba? Yan po ay pagtitipon. Yeah, mga ano yan, mga kagalang-galang po ang mga pumupunta dyan, yung mga, sabagay, kilala po din siya, kilalang bilang palamura, mga kababayan. And maybe this administration really parang nire-recognize talaga siya, no? Nire-recognize talaga siya na BBM vlogger. Like for example, nung panahon din ni former President Duterte, invited din naman si si Sir Banat Bay, di ba? Na-invite din yun eh. Yeah. So, anyway, yung mga ginagamit ko kapag nasa So parang inaamin na dito ng administration, mga kababayan, na ito ang mukha ng mga vlogger ni BBM, mga kababayan, di ba? Siya ang mukha ng mga vlogger ng mga BBM. Kasi sa mga Duterte, parang ang mukha naman ng vlogger, di ba? Si Sir Banat Bay, for example lang naman. Huwag kayong magtampo, no? Lahat naman tayo siguro ay agree, no, na solid talaga si Sir Banat Bay na Duterte yan. Alright? Tapos dito naman sa kabila, nire-recognize silang mukha ng vlogger nila, itong si Mima Alicia.
Kaya naman pala. Di ba? Kaya naman pala yung mga vlogger nila mga kabayan, no? Parang si Alicia din eh. bahay lang ako. Yung mga ginagamit kong damit na nandyan lang ako sa very simple lang, sa totoo lang. Pero pag adak sa Manila, mga ginsusulot ko, Lacoste, Fred Perry, mga ganyang brand, yan yung ginagamit ko. Tapos ginagawa ko lang pambahay yung mga Oxygen, Pen Shop, yan. Grabe oh. So waray-waray po ito mga kabayan. I think from Lawang, no? Northern Samar mga kabayan. Yang si Alicia, no? Mhm. Mga kriminal, Doon sa Malacanang meron, sa Malacanang. Mga Alam namin, bangag, sa Malacanang mga bangag meron, din eh. meron. Meron doon, meron. Bangag Meron, yun. galit dyan, galit. ninyo, arestuhin ninyo. Pag ayaw mag-surrender at lumaban, and they present a violent resistance, Violent and if resistance. you think that your life Is in as an danger. arresting officer in danger, shoot them dead. Shoot. Period. That is the order until now sa inyo. Kaya sa Maynila, sabi nila bakit patayan nung nag-umpisa si Duterte? Kasi ang pulis takot. Alam ko 23 years ako, ang pulis pag nadimanda, on the day na, alam mo ang mga abogado, ganyan, abogado ako eh. Pag demanda ka ng Nakakamiss to mga kabayan, no? Nakakamiss yung mga ganitong pronouncement ni former President Duterte, no? Mga karabin natin. Ewan ko lang kung ako lang pong nakamiss ng habang pinakikinggan po natin to. Yeah. Wala, ramdam ko lang, no? Kasi tagal din eh, no? Tagal din ng naging tahimik ang Pilipinas, no? Sa panahon po ni former President Duterte mga kabayan. Na-miss ko lang, no? pulis, mag-counter charges. At minsan yung hearing sa pulis, yung dinimanda niyang kriminal na iwit, last to be heard, yung demanda ng kriminal sa kanya na una, and he gets suspended. And that day, pero mga officer, after 2 years, but that day, wala ng trabaho, wala ng pagkain. Wala na. Hindi naintindihan ng mga loko-loko eh. Kaya ang mga pulis takot. Alam ko mga ka-reaction, alam ko lahat ng mga kapulisan, kasundaluhan ay namimiss na ang Pangulong Duterte. Lang. And hunt down the Miss, criminal. na-miss na natin, no? Arrest them. And if they offer a violent resistance, and you think that life, ikaw ang mamatay, kung hindi siya, tangina, patayin mo sila. Yan ang order ko sa iyo. That has not changed. Pag sinunod ninyo ako, wala kayong problema. Ako ang bahala sa inyo. Yan ang leader, mga kabayan, no? Yan po ang totoong leader, no? May accountability sa ginawa ng kanyang mga tauhan. Kaya nga nandun siya ngayon sa Hague, mga kabayan. Although hindi dapat nandun, mga karabin natin. Kasi kung nagkasala siya sa Pilipinas, dapat sa Pilipinas po siya litisin. Pero sabi nga, yan nga, diba? Sabi pala ngayon, he will take accountability for whatever na ginawa ng kanyang mga tauhan, mga kabayan. Ikaw ba? Ito ang best question dito sa administrasyong ito. Kay President Bongbong Marcos Jr. Are you willing to take all the responsibility of your administration? Hindi yung palagi kang naghuhugas kamay, hinayupak na yan. Diba? Tinuturo na nga kayo, hugas ng hugas kamay kayo eh. Diba? Yan, wala tayong patutunguhan pag ganyan ng leader natin eh. Walang accountability, no? Walang pagmamahal sa kanyang mga tauhan. Sarili lang ang minamahal. Kung sa mga tauhan nyo nga, hindi nyo magawang mahalin, paano pa ang buong sambayan ng Pilipino? Diba? Isa lang ang ibig sabihin yan. Hindi nyo mahal ang sambayan ng Pilipino. Kung di mga sarili lang ninyo ang mga mahal ninyo.
Dahil hindi nga kayo makapag-take ng responsibility. Yeah? Pag may issue, hugas kamay. Di ba? O sinungaling pa. Wala talaga, mga kababayan. Pinaglolo ko tayo ng ano ito. Ng administrasyong ito. Hindi ako papayag na may militar o pulis makulong dahil sa utos ko kasi ang bayan natin hirap. Hirap na hirap ang bayan natin. Itong shabu ninyo is purely chemical. Kaya pag tinamaan ang tao, wala na talaga yan. So, itong shabu is purely chemical. Kaya pag tinamaan ang tao, wala na talaga yan. Sorry ka na. Meron mo 1.6 million Filipinos craving for a chemical called shabu. And every time they need it, when they do not have the money, and the monkey rides on his back, kasi para kang kinakagat ng, scratch ka ng unggoy sa likod mo, gaganon ka. Maghanap ka talaga ng paraan. Ay yung walang pera, ano ginagawa? Mag-hold up, pinapatay pa. Yung mga adik, paglasing, magsyabo, yung syabo, mauna yan. Tapos mag-inom. Tapos maglasing. Tapos kung ano ang putang inang ginagawa sa kapwa-tao. Yan ang hindi ko Balik matanggap. ka na tayo. Hindi ko talaga kaya matanggap yung gano'n na basta na lang isang pamilya o isang babae na uwi. Yan. Balik ka na po. No? Miss ka na po namin eh. Pause muna tayo ng saglit, mga kabayan. Grabe. Grabe yung emosyon dito, mga karabin natin. No? Pag napapanood ko to, yung mga videos na, yung ano nga, yung pag, grabe ang iyak ko doon, yung pag-aresto sa kanya. Grabe po. Hindi lang ako yung umiyak. Inaamin ko. Oo. Umiyak naman talaga ako doon sa pag-aresto sa kanya, pati doon sa pagsakay sa kanya sa aeroplano. Grabe yun eh. No? Ay. Ng gabi because of the downpour. Yung parents na hindi niya marinig, sige siya katok. Tapos doon mga construction worker, dinampot lang, dinala doon sa construction. Hinindot. Pinagtulungan, tapos pinatay. Sinunog pa. Kung kaya mga human rights, ano? You cry for what? Nagkamali ako? Hindi mo ako gagawin. Ikaw, bilihan kita. Bibili ako uli. Bibili ako uli, tapos patayin kita. So ayan, mga kabayan, no? Nakakamiss. Teka lang. Teka lang, mga kabayan. You know, hindi ko naman kaano-ano to eh. Diba? Hindi ko naman kaano-ano yan. Pero, bakit ganun, no? Nasasaktan din tayo. No? Anyway. Ay, ito mga kabayan, pasadahan din po natin to. Pasok. Therapy tool po. Panoorin po ng video na ito. Sa sinasabi niya at kinontra naman po ni Alan Peter Cayetano na isang batikang abogado. Alright mga kareaksyon, dito pakinggan muna natin dito mga kareaksyon ang will added ng mga sasagot sila namatay sa mga. Teka lang, ayusin natin to. Sana. I hope, Sa English po, I wish. yung iba I wish, yung iba I hope. Tama. So, hindi ko alam kung narinig nyo na to sa ibang mga ministro o sa ibang mga pastor o iba pong mga nag-speech, no? Ibang-iba po ang salitang hope sa Hebrew, sa Bible, sa modern English. Pag tinignan nyo po, ang word po sa Hebrew ay active, na basically ang sinasabing, huwag ka mag-alala kasi hindi bahala na si Lord.
because we can hope in the Lord. Yung isang pastor nga sa CCF, gumawa siya yung rope. Pinakita niya kasi parang yung salita sa Hebrew, parang ang equivalent niya, rope na tinali sabay-sabay na kaya mong asahan. Kaya nga pag-asa. Tama. Diba? Kaya mong asahan. You Pero can sa rely on. Pilipinas, so halimbawa, kung nag-open air tayo ngayon, Alan, paano yon? Walang bubong, baka umulan. I hope it won't rain. Di ba? Paano yon? Wala na tayong makakain bukas. Hindi, may pag-asa. Hindi po yon ang hope o pag-asang sinasabi po sa Bible. So halimbawa po sa Bible, pag may battle or may gera, sabi, kung yun po ay laban ng Panginoon, panalo na po yun. Ang mga apostles po, kasama ng Panginoon Hesus Kristo, medyo nakita na nila yung ilan miracles. Pero nung sinabing may pupuntahan sila, nagkwentuhan sila, sabi, sandali, saan tayo matutulog? Sandali, saan tayo kakain? Bakit? Kasi nung panahon po nila, wala namang bus, wala namang train, at walang pong grab. At pag sila wala pong mga gasolinahan na kung saan may Chowking, may Jollibee, di ba? So nung panahon nila, pag maglalakad ka, pag mayaman ka, baka may camel ka o donkey, di ba? May karwahe. Pero usually sila naglalakad, yung sandalya, nakasandalyas. Kung may sapatos sila, o kung may sandalyas, yung iba nakapaa, di ba? So nag-uusap-usap sila. Eh alam ng Panginoon Jesucristo ano na sa isip nila. So ano sinabi sa kanila? Seek first my kingdom and righteousness, and everything else shall be added unto you. So, hindi po masama na magdasal na may pangmatrikula para sa anak. Dapat natin pagdasal yon. Hindi po masama na pagdasal natin gumanda ang mga ospital at sagutin ng PhilHealth lahat ng may sakit. Kahit bata pa tayo. Actually, bata pa tayo, pagdasal na natin para pagka Pagtanda, medyo okay marami ng maintenance na medicine at kailangan na, may answered prayer na, di ba? Hindi masama pong ipagdasal yon. Ang sabi lang ng Panginoon, ang unahin mo muna, yung kingdom ko at righteousness, kung tutusin mo, tama, di ba? Bakit? Kasi kung inuna natin parate ang kanyang kingdom at righteousness, kahit hindi mo ipagdasal na magandang ospital, magandang ospital. Pag sila pinagdasal na walang baha, Walang ba? kung walang corruption, and I'm not only talking about flood control corruption, I'm talking about gumawa ng bahay sa ilog na hindi naman dapat. Palayan yon, hindi naman na-convert, pinununan ng mga bahay. Di ba? Maraming dahilan. Yung pagputol ng mga puno, illegal logging. Di ba? Maraming dahilan kung bakit bumabaha. Pero tama nga naman pala sinabi ni Lord. Di ba? O yung sa eskwelahan, kung maganda ang takbo ng gobyerno, nandyan naman yung pera. And I'm not talking about this administration. I'm talking about every administration. Di ba? I'm talking about even yung administration na tatay nyo, lolo nyo, pinagdaanan. Siyempre, nagbabago. Alam nyo po, nung first kay President Marcos, libre yung elementary, hindi libre ang high school. Tapos pagdating po ni President Cory, naging libre po yung high school. Of course, kulang yung pondo, kaya nga nagkaroon din ng mass yung graduation. Panahon ni Pinoy, halos kumpleto na yung classrooms. Pero dinagdagan ng 2 years, K-12. So nagkaroon naman. Pero ang daming ginawang school building at reform si President Pinoy. Pagdating kay President Duterte, libre naman yung state universities. Di ba? Dito naman sa Taguig, since 2010, awa ng Diyos, lahat ng graduate, may scholarship. Di ba? But ang point ko po, if we seek His righteousness, we seek His kingdom, wala pong conflict yon. Nung tinuruan tayo magdasal ng Panginoon Jesucristo, ano sabi niya? Pag nagdasal tayo, di ba? Our Father, who art in heaven. Dinadasal po natin yan, whether sa Katoliko, whether sa Aglipay, whether sa Baptist, whether sa Pentecostal, basta Methodist, lahat po, di ba? Ano sabi niya? Lord, your kingdom come here on earth as it is in heaven. Ba't natin dinadasal yon? May gutom ba sa heaven? Meron may sakit ba sa heaven? May scam ba sa heaven? Whether yan ay text o pyramiding? Wala. Kasi hindi lang because it's heaven where God has His throne and kingdom, but it's also because the culture of that kingdom.
Tingnan nyo po, pumunta kayo sa ibang, hindi siya kingdom, pero pumunta kayo sa ibang nation. Punta kayo ng Singapore. Okay. Sa Singapore po ba, pag naglalakad ang mga dalaga ng alauna, alas 2 ng umaga, may danger silang mabastos? Almost zero. Tingnan nyo po sa Japan, pag naiwan nyo pitakan nyo o bag nyo, sa maraming tao pa, may danger ba yun na manakaw? Maliit po ang danger. Halos wala. Bakit? Kasi po yung kultura. So ayan mga kabayan, no, o pwede na tayong ipagdasal natin na magbago na yung administrasyon kasi kahit anong dasal natin mga kabayan, kung magnanakaw naman, ang nasa gobyerno natin, wala rin tayong mapapala dyan mga kabayan. So ipagdasal po natin na wala nang magnanakaw, na maupo pa sa posisyon, di ba mga kabayan? Ito, pasadahan din po natin ito mga kabayan. Pasok, kumamahar ka. Sa ICC, baka nagmatigas siya na okay, tingnan muna namin. Kasi nga nakikipagsabuatan si Bangag sa ICC. Alam ni Trump yan, Diyos ko po, you know, kaya-kaya ng Amerikang buwagin ang ICC. And who knows? Kasi si PRRD at saka si Trump ay, you know, magkaibigan naman yung mga yan. I'm very positive na mabubuwag na yung kung sino man yan, matatanggal na yung mga lahat ng yan. Kasi kaya talagang may 3 years pa si Lolo Trump. Okay, mga palangga, patuloy ang ating laban sa mga bangag. Nasaan si Inday Sara? ICC, mabubuwag na. Nako. Talagang hudyat na ang, you know, ang nakaakmang pagbuwag sa ICC. Bangag, takot na malagay sa garapon. Bangag, how much more pa si Bangag? Galit na galit ang tao sa kanya. Gusto siyang ilagay sa garapon, gawin siyang bagoong. Nako. Right? Goat trophy, I love that. Walang bibili dyan mga I like the kabayan. jewels. I don't know kung anong kapalit ng jewels na yan, but thank you for that 1,000 jewels. Jewels. Okay, jewels. Slang tayo, like ghetto slang. Katulad ni Tungaw. Okay, dok. So, mga kababayan, an hour ago, ay naghanda na ang mga pisot. Ang mga pisot, taga itong pisot nakakaharang. Ang mga 2 pisot dito sa zona ng kanilang amo na Addictos Benedictos. Di ba? Yung unang ulat nila, naghanda sila ng 20,000 na mga pisot na mga pulis para daw i-secure ang wala namang kwentang buhay ni Bangag. Alright? Grabe. So ngayon, mga kababayan, ayan, Nikki Busa, another jewels. Thank you for the super jewels. Alright, thank you palangga. Nikki and Bossing. Okay, this is amazing. Parang TikTok. I have to appreciate you guys or else walang jewels. Okay? So anyway, highway. Mga kababayan, right? So yan ngayon, ang mga pulis at nagsasaludo-saludo sa isang, titignan natin yung balita, no? Nakahanda na ang mga pisot. Magboboses na tayo. Erich, Bentungaw. Nakahanda na ang 20,000 mga pisot na Grabe, ang dami puprotekta sa naman. isang Addictos Benedictos na si Bangag. Ayan. No wonder ang mga krimen ay Kasi marami po siguro magrarally na mga kabayan, no? Bukas. Marami pong magrarally kasi grabe ang administrasyon ito eh. Ha? pakalat-kalat ay paulit-ulit ang krimen sa bawat lugar kung nasaan kayo naroroon. Nako, talaga to si Veni, mukhang mapipressure ako na mag-counter sona, no? We'll see. Dito may mga kasi busy-busy yan talagang alindog ko, pero sige lang. Kagigising ko lang actually. Ang aga ko nagising, lola na talaga ako, baliktad na yung mundo ko, di ba? Alright, so it's like mag 2:30 a.m. so kagigising lang ng alindog natin. Sabi ni Alka Bebs, balita, nagkakagulo na sila sa loob ng palasyo. Lagi naman sila nagkakagulo palangga. Lagi naman sila nag-addictos benedictos. So kaya ganun ang eksena nila. Pero alam naman na, hindi natin alam, pero nakita nyo diba yung dramatization na kakasuhan si Tambaloslos, pero pinaliwanag natin yan kagabi, kakasuhan ng Pero ito mga kabayan, no, pinarusahan si BBM. Yan mga kabayan, si BBM, no?
yung pagpunta dito ng Secretary ng State Department, mga kababayan, I think no, may parusa yata kay BBM kasi pinatawan po tayo ng 12.5 tariff tax, mga kababayan, dagdag, no? So, susunod ba kayo o hindi? O yan, pinarusahan na, mga kababayan. Ombudsman, kinasuhan ng ombudsman, chuchu-chuchu, pero wala namang probable cause. And later on, sabi nila, okay, wala kaming nakita. Katulad last year na ginawa nila, walang maipapakita na guilty si Tambaluslos. Alright? Ganun na So, naman yun. goodbye na. Para lang niya magamit sa SONA. At kung nakikita nyo, yung mga After SONA, mga kababayan, posibleng makalipad na yan sa sa ibang bansa, di ba? Kasi pag, for example, imbestiga nila, bakit nga ba itinaon pa sa SONA, mga kababayan? Diba? I-dismiss lang din naman nila. O pag na-dismiss yan, mga karabyo natin, wala nang haharang kay Romualdez, sisiga-siga na naman yan. O gusto kong pumunta sa Amerika, may bahay ako doon, may mansion ako doon. O, di ba? Wala nang haharang dyan. After SONA, for the show lang po ito. Maniwala po kayo, mga kababayan. Hindi tutuluyan yan. Si Romualdez, tutuluyan ni BBM. Nako, hindi magsasama sila nito, 'di ba? Kung nasaan si Romualdez, kung anong kahahantungan ni Romualdez, ganun din si PBBM. Maniwala kayo, mga kababayan, kasi nga po, 'di ba? Hindi mangyayari ang lahat ng ito kung hindi pinirmahan din ni presidente, 'di ba? galawan ngayon, even yung mga nagpe-pretend na akala mo Duterte, shout out natin ng PGMN, okay? Bakit ba? PR. Mukha sila ngayon ay PR ni Satanas. At di ba nga? Kasi ang alam naman nila niyan, ang punot dulo ng pagnanakaw ay si Marcos Jr. Kaya you unfollow that page. Ginagago lang kayo niyan. Correct. Akala nyo yan? Sila, yung PGMN? Shout out sa inyo, putang ina. Kaya gusto nyong ilaban, kung you talk about corruption, mga slang kayo dyan, pero ang mga utak ninyo, okay, mga utak tungaw. Bakit si Romualdez lang ang inyong Binabanatan. tinututukan? Correct. Unfair naman yun kay Romualdez. Kay Tambaluslos. Paano naman si Tita Lisa? Si Tita Bongbong na bangag? Magtigil ka nga dyan, Franco. Diyos ko po, magpatigil-tigil ka dyan sa kajotahan na yan. Isama mo na si Bongbong, yung dati mong amo. My goodness. Huwag na kayo magtiwala sa mga ganyan. Dahil ilang beses tayo nabudol, mga kababayan. Marami nagpapanggap na kunwari para kay Inday, para kay ganito, para kay ganyan. Pero ang iba sa kanila ay PR. Right? So, yan ngayon. Kasi kung gusto ko lumalaban ka para sa kataong bayan, ang isang vlogger or whatever, kung ano man ang gusto mo, isang Pilipino, di ba, na nagtatatalak sa social media, hindi mo hindi mo i-set aside ang mastermind Correct. ng ang mastermind ng Ang rakot. pagnanakaw. Alright? Hindi ko pa alam yung paksilikan, hindi ko pa nababasa yung palangga. Alright? We'll talk about that later. Babasahin ko muna, hindi ko alam ang punot dulo niyan. So, I cannot comment. Alright? So, anyway, mga palangga, mga kababayan, so yan ngayon, ano na naman ang idagdag di bangag sa SONA niya? Nagdagdag ng 60 pesos. Mga ngiwi, mga kapwa kong ngiwing, mga kawat. Yung dapat idagdag din sa SONA, mga nabasa ko sa balita, mga kababayan, no? Itataon sa SONA, mga kababayan, ang oil price hike na 5 to 6 pesos, mga kababayan. Di ba? Dapat isama din yan para meron tayong pang-counter dyan sa mga SONA na yan. Akala siguro nila, pag SONA, mga kababayan, everything is a blessing, no? Meron po ganitong mga pangyayari, hindi po lahat blessing, mga kababayan, no? Nabasa ko lang po sa balita, magtataas ng presyo ang mga langis, mga kababayan, from 5 pesos to 6 pesos, bukas, sa SONA ni President Bongbong Marcos Jr. Nagdagdag tayo ng 60 pesos sa ating mga manggagawa sa Pilipinas. Yeah. Saan saan aabot ang 60 pesos na dinagdag? Ay, nako. Di ba nga, nagdinagdag ng bangag Alam mo yung 6 pesos, candy na lang yan ngayon .
candy na lang yan ngayon. Baka hindi ka pa makabili ng candy para sa pamilya mo. Di ba? Administration. Mula sa how much? Wala Mula yan. sa 609. Isasama niya yan sa kanyang SONA na siya daw ang nagsulat. Grabe. Right? Ay, abangan natin yan, yung sinulat yung Ang 695 ay naging 755 ayon sa wage order number bilat-bilat 008 ni Grabe, Satanas. O kayo mga kababayan, excited ba kayo sa magiging sona ng presidente bukas? Nako, abangan po natin yung sinulat niyang script. Yung speech niya daw, siya daw ang nagsulat eh. Aba, napakagaling naman ni President Bongbong Marcos Jr. Siya ang nagsulat ng kanyang script mga kababayan. Sana lang ay masunod yung script niya at hindi mag bla 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 bla. Di ba? Baka yung script niya, kaya naman pala. Siya ang nagsulat para yung mga ano yan, yung mga mannerism niya, di ba? Mannerism bang tawag diyan yung hindi ko alam kung anong tawag diyan, yung pagsasalita niya, the way magsalita ang presidente, no? Baka yun ang mga sinulat niya, yung daddy, dada, whatever mga karabin natin. Ano po ang masasabi niyo dyan? Just comment down below mga karabin natin. At syempre, huwag pong kalimutang i-like ang video nito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.